Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan. We are celebrating the solemnity of Christ being the King of the universe. Tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay isang mawain at mapagmahal na hari. Siya'y dumating hindi para paglingkuran, pero para tayo ay tulungan. Sa napakaraming beses na kung saan hindi si Kristo ang naghari sa ating mga puso, o hindi ang kasakiman, ang ating pagkamakasarili, ang ating katamaran. Aminin natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Tayo magpakumbaba, muli nating hilingin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa pagkaalipin ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makapagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikidigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian at kaliwanagan. Iniligtas niya kayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak.
Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nilibak si Jesus na mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang sarili niya. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya na mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa.
Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, At Father. bago po ang lahat, purihin natin at pasalamatan ang Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang tanong po, bakit ang mga matulungin, hindi nila matulungan ang kanilang sarili? Bakit ang mga mapagbigay, hindi nila mapagbigyan ang kanilang sarili? Pansinin niyo po yung mga karpintero. Silang gumagawa, nagpapaganda ng bahay ng iba. Pero anong itsura ng bahay nila? Mismong mga tahanan nila, hindi nila mapaganda, hindi nila mapagawa. Di po ba? Yung mga mekaniko, inaayos nilang sasakyan ng ibang tao, pero siya mismo, yung kanyang sasakyan, kung meron man siyang motor, palaging nasisira. Hindi man siya makabili ng bagong sasakyan. Di po ba? Ang mga teacher, buong araw, pagod na pagod, tinuturuan, ang mga batang hindi naman sa kanya, kanyang mga estudyante, ginagabayan niya, pinapatalino niya. Pero pagka-uwi ng teacher, dahil pagod na pagod, minsan yung mismong anak niya, di man niya maturuan. Di po ba? Yung mga nagluluto sa restaurant, yung mga nagsaserve sa ibang tao, mga waiter. Pagka-uwi, dahil pagod na pagod, nangangawit, buong araw, nakatayo, hindi man mapagluto ng kanilang mga sariling pamilya. Sinasabihan na lang sila, magbukas na lang kayo ng delata, magluto na lang kayo ng pancit canton. Yung mga kapatid po nating OFW sa ibang bansa, yung mga nurses, nag-aalaga sa mga dayuhan, sa mga foreigner. Pero kapag yung kanilang mga magulang, mga nakakatanda, sila na nagkasakit. Hindi man nila mapuntahan, hindi man nila mauwian, hindi man nila maalagaan. Kamukha ng pag-aalaga nila sa mga dayuhan. Yung mga ibang OFW po na kapatid din natin, ng trabaho'y naglilinis ng mga bahay. Buti pa yung bahay ng ibang tao, naayos nila. Para yung mga sarili nilang kabahayan, hindi nila maayos, hindi po nila malinis. Di po ba? Meron po tayo mga kapatid na napakabait, napakabuti. Kapag hinihiraman sila ng pera, agad-agad nagpapahiram sila. Pero dumadating din po yung panahon, yung oras, di ba? Na yung nagpapahiram, kailangan ding humiram. Dati siyang nagbibigay, ngayon siyang nakikiusap, hindi man pahihiramin ng mga tinulungan niya. Aminin niyo po, yung mga iba sa inyo, di ba? Napakagaling magbigay ng advice sa mga kaibigan nilang namumroblema. Pero kapag ikaw na yung may problema, hindi mo man mabigyan ng advice yung iyong sarili. Di po ba? Bakit nga minsan, yung matulungin, hindi niya matulungan ang kanyang sarili? Kasi naman, ito po ang ating kapalaran. Ito ang tadhana natin bilang mga Kristiyano. Dahil nung nabinyagan tayo, nilagyan po tayo ng langis ng krisma at tinrace din po ang krus sa ating mga noo. Ito po ang simbolo na tayo'y nakikiisa kay Kristo bilang pari, propeta at hari. At sino itong Jesus na tinuturing natin bilang hari ng ating buhay? Narinig po natin sa nabasang ebanghelyo, ang kwento ng Kalbaryo. Hinihirang daw si Jesus bilang hari. Pero anong klaseng hari? Siya daw ay isang hari na nagliligtas sa ibang tao habang siya mismo hindi man niya maligtas. Hari daw siya na tumutulong sa iba habang siya hindi niya matulungan ang kanyang sarili. Ang tanong, bakit? Kasi naman, turo ng ating Panginoong Jesucristo, dumating daw siya hindi para paglingkuran, kung hindi para paglingkuran, tulungan ang iba. He came not to be served,
but to serve others. Yan ang kapalaran natin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, tayo'y nabubuhay hindi lang para makakuha, kundi para makapagbigay. Ikaw ay nabubuhay, humihinga, hindi para paglingkuran, pero kamukha ni Kristo, maglingkod ka. Tayo'y nandito para magbigay, hindi lang para bigyan. Tayo'y umiiral para magmahal, hindi lang para mahalin. Alam niyo po, minsan gustong-gusto kong pumupunta sa hypermarket. Bakit? Kasi yung mga naglilingkod doon, yung mga nagtatrabaho, pumapalakpak. Anong sinasabi nila? SM shoppers, happy to serve. May katotohanan po yung kanila sinasabi. Ang mga pinakamasayang tao ay yung mga naglilingkod, yung mga nagbibigay. Remember that the happiest people are not the receivers, they are the givers. Kaya nga, napakaganda nung kasabihan eh. It goes, takers may sleep better at night, but givers sleep better in life. Ganda po, no? Ang ideya po, simple lang. Takers may feel comfortable for a while, and yet givers have a more fulfilled life. The question is, are you a giver or just a receiver? Pero aminin din po natin, di ba? May katotohanan naman eh. Nakakapagod din yung palaging ikaw na lang ang nagbibigay. Nakakangawit din yung palaging ikaw na lang ang naglilingkod. Nakakasawa din yung ikaw yung palaging nagbabahagi. Lalong-lalo na kapag hindi naman na-appreciate ng iba yung iyong pagod, yung iyong sakripisyo, yung iyong kabutihan na pinapakita. Di po ba? Dumarating din po tayo sa punto na kung saan gusto nating sumuko dahil nauubusan din tayo. Pero mga kapatid, wag po kayo mag-alala. At alalahanin nyo ito, na kapag umaayaw ka na, isa lang ang dapat mong gawin at isipin, ang magmahal ka. When you're ready to give up, remember, why are you doing this thing? Do it out of love. Dahil mga kapatid, kapag ikaw ay nagmamahal, hindi ka mauubusan. Kapag ikaw ay nagmamahal, palagi kang puno. At kapag ikaw ay nagmamahal, palagi kang malakas at may gana. Ang nagmamahal po kasi, palaging nakakahanap ng paraan para siya'y makapagbigay. Di po ba? Remember that, my dear friends. The one who loves always find a way to give, to share, to serve. The one who loves finds joy in giving, in sharing, in serving, in sacrificing. Kaya nga po ang tanong, sasawa ka na ba? Nauubusan ka na ba? Malapit ka na bang sumuko? Ang tanong, yung mga ginagawa mo ba? Ginagawa mo na may pagmamahal. Kung ang lahat ng ginagawa mo, bawat hininga mo, alam mo galing sa iyong puso, magpapatuloy ka. Di po ba? Pagtyagaan mo. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, na tayo ginawa ng Diyos mula sa pagmamahal. Kaya wala kang dahilan para hindi magmahal. Hindi po ba? Kung uunahin natin ang iba, tandaan mo, palagi kang uunahin ng Diyos. Put God first, then God will make you first. May nakita po ako napakagandang larawan sa Facebook. Kul po sa isang ama, sinundo po yung kanyang anak na maliit. Estudyante, nag-aaral po sa public school. Ang kakaiba po dito sa larawan, yung pong ama, nakasuot pa ng pang-construction. Pinuntahan po niya yung kanyang anak, sinundo niya. Ito pong maliit na babae. Makikita niyo po doon sa picture, hawak-hawak ng ama, yung kanyang anak na babae. Tinatawid po sa daan. Kahit na marumi po yung itsura, marungis, yung tatay, kikita nyo naman po doon sa mukha niya, pagod na pagod, pinagpapawisan. Pero hindi po niya kinakahiya yung kanyang itsura. Binigyan pa rin niya ng oras at panahon para sunduin po yung kanyang anak. At napakaganda po nung caption doon sa picture. Ang sabi, "Not all superheroes wear a cape." O nga naman po, no? Hindi po lahat ng bayani o superhero
maporma ang kanilang itsura. Ang ibang bayani at superhero, mga simpleng tao lang, na kahit na pagod na at nahihirapan, merong problema at pagsubok na hinaharapan, hindi pa rin sila tumitigil. Papatuloy sila, lumalaban sila, nagpupursige sila. Bakit? Dahil nagmamahal sila. Di po ba? Our superpower is our love. Our character is love. And our destiny is to love. My dear friends, you can do amazing things with love. You can go over and beyond your limit because of your love. Yung kala mong hindi mo na kaya, nakakaya mo pa, saan ka humuhugot ng lakas? Walang iba kung hindi sa pagmamahal. Ang dami po ng mga mayayaman, pero dahil hindi na nakakakita ng kahulugan sa buhay, nagda-drug overdose, nagpapakamatay, nagsusuicide. My dear friends, you can do beautiful things, impossible things, if you just love like our Christ the King. Ang tunay na pagmamahal po, kahit na ayaw mo na, pero nagmamahal ka pa, sige pa, makakahanap ka pa rin ng paraan para magbigay, para magbahagi ka. Yan po ang tunay na pagmamahal. Nag-aalay sa sarili. And when you love, notice this, the movement is always inside out. Yan po ang kilos ng pagmamahal. Sa loob, papalabas. Hindi po palabas, paloob. Pansinin niyo po, lahat ng ginawa ng Diyos dito sa mundong ito, lahat kumikilos papalabas. Love's movement is always outward, meaning it gives. It provides for others. Kamukha po ng araw, ito po ay sumisinag. Yung pong liwanag niya, hindi naman para sa kanya. Di po ba? Pansin niyo po yung ilog, umaagos. Naiinom ba ng ilog yung sariling tubig niya? Hindi. Di po ba? Yung halaman, puno, tumutubo, magkakaroon niya ng bunga. Nakakain po ba ng puno yung sariling bunga niya? Hindi. Di po ba? Pansin niyo po, yung mga bulaklak na mumukadkad. Naaamoy ba ng bulaklak yung sariling bango niya? Hindi rin. Yung kalabaw na mayroong pong gatas, iniinom ba niya yung gatas niya? Hindi rin. Yung pong manok na nangingitlog, kinakain ba niya ang itlog niya? Hindi. Yung mga paru-paro, ang gaganda po ng pakpak. Pero nakikita ba niya kung gaano kaganda yung kanyang likod? Hindi. Ganyan din po sa buhay nating mga tao. Aanuhin mo. Yung mga naipon mo. Hindi mo naman madadala yan sa susunod na buhay. Hindi po ba? Nakikipag-unahan ka sa ibang tao. Nakikipagtaasan ka. Gusto mong makuha lahat. Pero ang tanong, mauubos mo ba lahat ng yan bago ka mamatay? Baka nga ikamatay mo ang pag-uubos mo sa lahat. Di po ba? Buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Para saan? Para tayo ay makapagmahal. Dahil ang tao ay tunay na marangal. Kamukha ng Kristong Hari kapag siya ay nagbibigay, naglilingkod, at nagbabahagi. There is no glory in saving, but true glory is when you save others. Amen? Kailan ka naalala ng mga tao? Hindi kapag nililigtas mo ang iyong sarili. Mas kinaiinisan ka pa nga ng ibang tao eh. Kung wala kang ibang iniisip o hindi, puro ikaw, ako. Pero kinatutuwa ng ibang tao at hindi ka nila makakalimutan pag inuuna mo sila bago ang iyong sarili. Di po ba? Kapag inubos mo ang iyong sarili para sa iba, tandaan mo ito. Ibibigay ng Diyos kung anong pangangailangan mo. Dadagdagan pa niya ang biyaya mo sa buhay. Kung si Kristo ang ating hari, dapat sundan natin ang kanyang halimbawa. Huwag ka mag-alala kapatid. Kung minsan darating sa punto ng iyong buhay na hindi mo man matulungan ang iyong sarili. Dahil kung nagmamahal ka, kamukha ni Kristo. Nagbibigay ka at naglilingkod, kamukha ni Jesus. Nakikita yan ng Diyos. At pagkakalooban ka pa niya ng mas maraming lakas para mapagpatuloy mo ang iyong misyon. Remember, God provides for those who provides. God serves those who serve. And God loves those who love. Kaya mga kapatid, nagmamahal tayo kamukha ng Kristong Hari, hindi ka mauubusan kailanman.
Kaya sa banal na misa pong ito, lumapit tayo muli sa Kanya, ang ating Kristong Hari. Naisin natin na maging mas kamukha Niya para maligtas ang ating mga kaluluwa. Mapuno tayo araw-araw ng biyaya. Naway, ang ating paglilingkod mapuno ng pagmamahal. Pagdating ng araw, makakasama natin siya sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Ngayong araw, purihin natin pasalamatan ang ating Kristong Hari. Kaya sabihin natin muli, Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Palakpakan po natin muli ang ating Kristong Hari. Tumayo po tayo. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nakatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paririto't maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi tayong nanganganib na magkulang sa paglilingkod sa Panginoon sa ating mga kapatid, sapagkat pananagutan natin kay Kristo ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nananampalataya, nawa ang paghandaan nilang mabuti ang huling paghukom at ang mga implikasyon ng pagkakatawang tao ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa ang kanilang halimbawa ng pakumbabang paglilingkod sa mga nangangailangan ay tularan ng lahat ng may mabuting kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga guro, doktor, nurse at mga social worker, nawa ang kanilang paglilingkod sa mga estudyante, may sakit at mga dukha ay umalinsunod sa diwa ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin at banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, malimit kaming magkulang, magmahal at maglingkod sa iyo sa aming kapwa. Patawarin at pagpalain mo nawa kaming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pag-ibig para sa lahat. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. As we
Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian ng iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin pagtatalaga ng buong sangkatauhan kay Jesucristong Hari. Katamis-tamis ang Jesus, tagapagligtas ng sangkatauhan, pagmasdan mo kaming buong kababaang loob na lumalapit sa iyong harapan. Kami ay iyo at nais naming maging iyo, ngunit upang tunay nga kaming makaisa mo, pagmasdan mo ang bawat isa sa amin ngayon. Sa buong kalagayang tinatalaga ang sarili sa iyong kamahal-mahalang puso. Tunay nga marami ang hindi pa nakakakilala sa iyo at marami nang namumuhi sa iyong mga kahatulan ay pinagkaila ka. Kaawaan mo silang lahat, lubos na mahabaging Jesus, at palapitin sila sa iyong kamahal-mahalang puso. Maging hari ka nawa o Panginoon, hindi lamang na mga nananampalataya na tumalikod sa iyo, ngunit pati rin iyaong mga alibughang mga anak na umiwan sa iyo. Pagkaloob mo na sila ay mapilis na bumalik sa tahanan ng kanilang ama bago sila mamatay sa kahirapan at gutom. Maging hari ka ng mga taong nadaya ng mga maling panukala at dahil sa alitan ay nalalayo sila. Tawagin mo sila muli sa daungan ng katotohanan at ng pagkakaisa sa pananampalataya upang sa lalong madaling panahon maging isa ang kawan at isa ang pastol. Ipagkaloob mo, O Panginoon, sa iyong simbahan ang kapanatagan ng kalayaan at kalasag sa kapahamakan. Ipagkaloob mo ang pagkakaunawaan at kaayusan sa mga bansa. Gawin mo ang buong santinakpan ay sama-samang mag-awitan sa lahat ng dako, luwalhatiin sa banal na puso na nagkaloob sa amin ng kaligtasan. Walhati, papuri at karangalan, magpakailanman. Amen. Kristong Hari ng San Sinukob, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa ating mga bisita, ating mga followers na dumayo para makasama natin sa ating banal na misa ngayong linggo. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa inyo pong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating mga misa bawat linggo, kayo po ay palaging kasama namin, pinagdarasal dito sa ating misa online. Tandaan po natin mga kapatid na kapag ikaw ay malapit ng sumuko, nahihirapan ka na sa iyong pagbibigay, alalahanin mo ang ating Panginoong Jesucristo na kahit na nandun siya nakabayubay sa krus, hindi siya tumigil sa pagmamahal sa atin. Yan ang tadhana ng bawat isang Kristiyano. Hindi ang paglingkuran, pero kung hindi ang maglingkod. Ang magbigay, hindi lang para bigyan. Ang magbahagi, hindi lang para kumuha. Remember that takers can sleep better at night, and yet givers sleep better in life. The more fulfilled life is in giving, not only in receiving. Kaya mga kapatid, bigyan nyo naman ng pansin. Baka may mga tao sa nakalapit sa inyo na kailangan nyo ng tulungan. Ang ating Kristong Hari ay hindi naghari-harian. Hindi siya mayabang. Hindi mataas ang kanyang loob.
hindi nagpakababa siya. Kaya nga, yan po ang ating assignment ngayong pong paparating na linggo. Practice the art of humility. Be humble enough to give. Most especially, give to the less fortunate. Yung mga bata sa lansangan, o maaaring may kapitbahay kayong may sakit, o maaaring ang iyong kapatid na nahihirapan, pansinin mo naman, tulungan mo naman. O baka ikaw nangangailangan ng tulong. Bigyan mo naman ng oras at panahon ng iyong sarili. Dahil may kasabihan din that you cannot pour from an empty pot. Kung ubos ka, wala kang maibibigay. Kaya punuin mo muna ang iyong sarili. Paano? Una sa panalangin. Hindi lang po sa pagkain. Pero unahin mo palagi, kagising pa lang ng umaga, hingin mo na yan sa Diyos. Palakasin ka para ikaw ay mas makapaglingkod. Tingnan niyo po, ang sannilikha ng Panginoon, lahat nangyayari papalabas. Binigyan ka ng Diyos, wag lang manatili diyan sa iyong loob. Kaya marahil ikaw ay nabibigatan dahil sinasarili mo ang lahat. Nakatanggap ka, magbigay ka, para ikaw ay maging masaya at mas pagpalain pa niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. 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 Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.